Yun man, kinumpirma ni Senator Alan Cayetano na tuloy-tuloy ang pag-uusap at discussions ng minority bloc na may malaking numero, Jiggy siyam sila at Yan kabayan, Tito Soto talsik na at ito Manny Pacquiao bumanat kay BBM. May matinding patama ang boxing legend at dating senador na si Manny Pacquiao sa mga... Ayan na mga kababayan, may matinding uppercut itong si Manny Pacquiao kay BBM napangiwi. Napangiwi, speaking napangiwi mga kababayan, ito si Soto, ito si Kiko, natae sa debate mga kababayan. Panoorin po muna natin. We would like to specifically determine the extent of our West Philippine Sea because if we are unable to do that, baka mahirapan po tayong ipagtanggol hanggang saan ang sa atin. Mr. President, hindi na natin kailangang ipagtanggol ang nasa atin. Napagpasahan na ng International Arbitral Tribunal. There is nothing to defend. It has been resolved in our... Teka lang mga kababayan, napansin nyo ba? Hindi na daw kailangan natin ipagtanggol yung nasa atin. Mas dapat nga natin ipagtanggol, nasa atin na nga yan eh. Paano natin? Nauumpisa pa lang tayo kabayan, headline pa lang ito eh. Hindi ko na kayang magtiis, no? Hindi ko na matiis itong si Kiko, sablay talaga eh. Balikan nga natin saglit. We would like to specifically determine the extent of our West Philippine Sea because if we are unable to do that, baka mahirapan po tayong ipagtanggol hanggang saan ang sa atin. Mr. President, hindi na natin kailangang ipagtanggol ang nasa atin. Napagpasahan na ng International Arbitral Tribunal. There is nothing to defend. It has been resolved in our favor. What we have to now defend and uphold is the ruling. Napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Correct mga kababayan! Ha? Umaangking ka ng atin, hindi mo naman alam kung ano yung atin. Grabe! Tapos yung atin na nga, ayaw mo pa ipagtanggol. Kiko, natae sa debate. Panoorin. I am insulted that a member of this Congress will stand up in favor of China. Madam Speaker, Jay Tariela is doing his job as spokesman. Okay mga kababayan, mamaya ka na, napakainit ng ulo mo. Ito muna, tingnan mo muna ang amo mo. Hindi niya, joke lang yan. Joke lang yung mga kababayan, hindi niya amo yan, ha? Hindi niya po yan amo. Yan po yung isa sa tumatahol din dito sa Congress. Kaya po nagiging importante na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto pong coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung... Kita mo mga kababayan, yung sinasabi dito ni Senator Marcolita ay hindi po natin sila magagamit. Bagamat hindi po tayo abogado, alam ko po at nararamdaman ko po na hindi po talaga magagamit at totoo yung sinasabi ni Senator Marcolita. Katunayan, mga kababayan, dahil po, no, ilan na pong mga presidente ang mga nagdaan, hindi naman po yun na nila ginamit, di ba? At ito, sasabihin naman ng iba dyan, ng mga anti-China narrative. Sasabihin nila, doon yan sa panahon ni Digong, hindi niya ginamit yan. Yun ang akala ninyo, kabayan. Ginamit po yan ni Tatay Digong. Ginamit po yan ni Tatay Digong. Kaya lang mga kababayan, napag-alaman ni Tatay Digong na itong si walkout, si naihi sa pante. Alamin nyo na lang yun kung sino yung senador na maka 16 times yata naglabas-pasok naglabas-masok dyan sa butas sa West Philippine Sea. Shadow kayong green-minded, ha? Huwag kayong ganyan, ha? Wholesome po tayo dito. Kaya nga tinan mo, pugi sama. Charot. Anyway, kabayan, napag-alaman kasi ito ni Tatay Digong. At mismong yung nasirang Juan Ponce Enrile ay ang nakapagpa-walk out dito kay Boy may something, no? Dahil ang nangyari pala, bago pa po yan, nangyari yung award na yan, 16 times na po naglabas-pasok yung mamang yan at anong ang ginagawa niya sa China, hindi niya po maipaliwanag sa Senado. Yun po ang nangyari. After that, kabayan, ang Chinese, ayan na po, nag-forward na po sila dyan sa West Philippine Sea. Yan po ang katotohanan.
Ngayon, paglabas nitong arbitral tribunal result na to na pumabor di umano sa atin, ito na ngayon ang usapan. Pa-optics na sila. Na para bagang inaangkin nila, oo, tama, panalo tayo. Pero ano nga ang panalo natin? Yan ang tinatanong ni Senator Marcolita dito kay Kiko Soto na mukhang nataiyata sa kanilang debate dahil po sa argumento. Pero ngayon baka ikot nyo ako. Nililinaw ko lang, hindi po literal na natai mga kababayan Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, maraming salamat po muna sa walang sawang sumusubaybay, nagla-like, nag-share ng ating mga video. At syempre pa po, kung tunay kang DDS, kabayan, pakishare mo na sa Messenger, sa Facebook, kahit saan na mga social media, pakishare. Yun lang po, malaking tulong, malaking bagay na po yan sa amin na mga nagsisikap, mga kababayan. Ipagtanggol po natin ang totoong katotohanan. Kasi po, mayroon pong mga totoo pero hindi po katotohanan. Tama po kayo. Totoo po na nangyayari ngayon yung mga fake news. Hindi po katotohanan. Fake news nga, di ba? Pero totoo na nangyayari. Tama hindi? Yan mga kababayan. Tayo dito, ipapalabas natin yung totoo na katotohanan. Ang gulo mo, BMR. Anong nangyari? Paano yun nangyari na may totoo pero hindi katotohanan? Di ba? May mga nangyayari ngayon mga totoo, di ba? Totoong nangyayari. Sampa nila ng 3-10 na kaso si Vice President Inday Sara Duterte. Pero pagkatapos na i-declare ng Supreme Court na ito ay labag sa alituntunin, labag sa batas, labag sa konstitusyon, sasabihin nila ngayon, ang sabi nila, isa itong judicial overreach. Ang sagot naman natin dito, hindi kita ma-reach. Hindi ko ma-reach ang mga utak nitong mga animal na to, mga gunggong na ito, mga kababayan. Na pagka sila naman ang pinaburan, halimbawa, nagdesisyon ang korte, no, na ituloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, sasabihin naman itong mga animal na to, yan po ay demokrasya. Di ba ang galing mga kababayan? Di ba? Totoo yan na nangyayari. Pero hindi po yan ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, mayroon po tayong tinatawag na konstitusyon, saligang batas, at ang Korte Suprema, Supreme Court lamang ang tagapag-interpreta at wala nang iba. Hindi si Kiko, hindi si Soto, o sino pa man, kundi ang Korte Suprema kung ikaw ay isang nasa tama pa ang pag-iisip. Abogado ka man, abogago ka man, anuman ang inyong tinatawag na kalagayan sa buhay, katayuan, alam mo yan, katotohanan yan, totoo yan. Hindi lang totoo, katotohanan pa na Supreme Court lang ang may karapatan mag-interpret ng lahat ng batas natin sa Pilipinas. Agree? Kung agree ka, salamat. Kung disagree ka, manatili kang kumain ng tae. Tuloy na tayo mga kababayan sa mga detalye. Ito na po, no? Ang ating pag-uusapan, isang pambihirang pagkakataon na itong, unahin mo muna natin si Manny Pacquiao. Bumabanat na ito yata sa palasyo mismo kay BBM. Matatandaan natin, itong si Pacquiao, ay di ba isa itong kasama doon sa sa ticket ni Marcos Jr. na natalo nga sila kasama si Bong Revilla na si Bong Revilla hindi tayo naniniwalang talo yun. Winnable po yun. Imposibleng. Di ba magkakasama yan? Lito Lapid, Bong Revilla. Ito si Pacquiao. Si Tolentino. Si Tolentino given na yun kasi di ba dati sumakay yan sa Duterte. Ngayon, wala na sa Tatay Digong Kita mo talaga mga manggagamit alam lang nila laruin kasi talo ng talo yan si Tolentino noon nung nasa Dilawan side pa yan Ngayon, nung nakita niya Duterte malakas, pumunta siya dito sa Duterte. Ayan, nanalo na. 'Di ba? Nanalo na mga kababayan. Ngayon, nung nakarang eleksyon dahil nakita niya wala na si Duterte, napadala na sa dahig. Okay, dito na ako ngayon kay BBM na. Ayun, talo. 'Di ba? Tuloy natin. Pero ito si Pacquiao,
mukhang bumabanat na po kay BBM. Panoorin natin. May matinding patama ang boxing legend at dating senador na si Manny Pacquiao sa mga sangkot sa flood control scandal. Matagal na rin daw niyang ibinunyag ang mga anomalya noong nasa politiko pa siya. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Pasalamat kay mga korap. Hindi ako nanalo ng presidente. Kung Oh, sino bang nanalong presidente, kabayan? 'Di ba isang patinding patama ito kay Marcos Jr.? Oh, sino ba yung korap ngayon at sino bang ang pinagbibintangan ngayon korap at nagnanakaw ngayon ng malalaking pondo ng bayan? 'Di ba si Marcos Jr. at si Martin? O sino pinatatamaan ni Pacquiao? Tingnan yung tsura ni Pacquiao. Screenshot mo muna, maganda ito. Maganda itong tsura ni Manny Pacquiao. Wait lang guys ha. Ang ganda itong mukha ni Pacquiao dito. Teka, maganda ito. Ito yung gagawin kong thumbnails. Bumabanat na kay BBM eh. Di ba, mga kababayan? Oh, teka. Send ko muna dito sa aking just in. Ano itong just in? Pinakita ko just in. International Joe Bigro just said that the case involved. Wala na yan. Yung tungkol yan doon sa babae na pulisuman. Tuloy natin. nanalo ako, lahat sila kulungan na. Nako, BBM. Kung siya pala ang nanalo, yari, nakakulong ka ngayon. Pinagdarasal ni former senator at boxing legend Manny Pacquiao ang mga sangkot sa flood control scandal. Anya, sana raw makamit na ng Pilipinas ang totoong hustisya. Nasa hot seat ngayon na Paano nga pala mga kababayan, kung si Pacquiao ay nanalo bilang senador? Kaya niya kaya itong sabihin na nasa kulungan na? Or matutulad lang dito kay Erwin Tulfo na ibinibend ang law? Sa tingin nyo kabayan, ano sa tingin nyo? Hulaan nyo nga. ng mga dati niya na rin kasamahan sa Senado, kasama si dating Senador Bong Revilla na sumuko na sa mga otoridad. Sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na pinaparatangang tumanggap umano ng kickback sa mga proyekto. Bilang dating chairperson ng Senate Committee on Public Works, nung siya pa ay mambabatas, matagal na raw niyang inilahad ang malaking problema sa infra projects, gaya ng sa flood control. Alam niyo mga kababayan, wag na natin ituloy kasi alam ko na kung saan papunta si Pacquiao. Isa lang po ang sinasabi ko sa inyo, no? Totoo yung sinasabi ko kanina na dalawa po ang mukha ng katotohanan at totoo. Mayroon pong mga katotohanan pero hindi po totoo. May totoo naman po na hindi po katotohanan. Magulo ano? Totoo na nga, tas katotohanan. Paano ba nang sabi mo, Bibi Mar? Yun, pinaliwanag ko na kanina kung ano ibig sabihin nun. Balikan nyo na lang para di na tayo tumagal. No? Pero dito kay Pacquiao, nakikita ko, no? Wala ito, optics lang din to kay Manny Pacquiao. Kasi nga, parating na rin yung yung 2028 malamang may balak na naman itong tumakbong presidente o tumakbong senador. Kasi tingnan niyo mga Pacquiao, pasensya ka naman ni Pacquiao, talagang isa ako sa masugid mong tagahanga. Hindi po kita idol kasi hindi po ako naniniwala sa salitang idol. Bagamat maraming umiidolo sa iyo pero hindi ako isa yon. Pero tagahanga ako sa iyong mga laban. Katunayan, napakarami kong mga Pero pagdating sa politika, sablay ka talaga. Pero pagdating sa boxing, kaya kitang ipaglaban kahit kanino. Alam ko ikaw talaga yung pinakamagaling na boksingero na nabuhay sa panahon na ito. O nilalahat ko na mga kababayan, nilalahat ko na. Kasi una, ang basehan ko dito, wala pong ibang boksingero na nagtala ng 8 Division World Champion. Wala po. Si Manny Pacquiao lang yan. Kaya, sabi nila si Mayweather, hindi. Kaya kong ipagtanggol si Manny Pacquiao kahit saan dalhin pagdating sa boxing. Pero pagdating sa politika, sabaw na sabaw Manny Pacquiao. Sayang, no? Sayang. Siguro kung nanatili ka lang doon katulad nito si Lian Livesti, naging apprentice, nag-OJT kay Tatay Digong. Kita mo naman, napakahusay ng mga argumento, napakahusay ng prinsipyo. Siguro Pacquiao kung nanatili ka lang, kasi ito si Manny Pacquiao, tatandaan natin kabayan, andun dito kay kay Tatay Digong noon, di ba? Sinabi pa ni Tatay Digong na maaari ito maging presidente. Ayun, nag-take advantage siguro yung utak nito, ulo nito, tumaas, di ba? At may mga amuyong sa likod, nagsulsol, hindi niya alam na binibigyan lang siya ng hint ni Tatay Digong na kumbaga para bagang ito, kung i-take advantage mo ito, sasablay ka. Pero kung
hindi mo ito i-take advantage, hindi mo ito kainin talaga ba na parang ano ka na proud ka, hindi. Maging humble ka lang ba, sabihin mo, bagamat sinabi ka ni Tatay Digong na magiging presidente ka, pwede ka maging presidente, material president ka na, hindi ka sana nagpakita ka agad ng ano ba, ng parang kinakain-kain mo na yung posisyon na yun, hindi. Kasi alam ko nagbabasa ka ng Biblia eh. Ang Biblia kasi mga kababayan, sinasabi doon ang leader po ng Diyos, no? Yung leader, hindi po yan ano, ang mga leader hindi po yan presentado, alsado. Kumbaga, may tawag yan yung mga nagpapakipot. Tingnan nyo si Moises. Magbasa kayo ng Biblia mga kababayan. Ang katangian ng leader ay hindi agad-agad, ayaw o kaagad, hindi basta-bastang pumapasok kagiging leader, ayaw. Paano mo nasabi, Imar? Ayun, si Tatay Digong, di ba? Ayaw niya magpresidente. Si BP Sara, ayaw niya rin magpresidente. Pero, sila talaga ang gusto ng tao. Tama, hindi? Di ba? Si BP Inday, ang pinail lang una lang, mayor lang. Nakumbinsi lang na nagpaluhod ka dito si Bangag, tsaka si Super Ate, di ba? Yun mga kababayan. So, ang masasabi ko lang dito kay Pacquiao, sayang ka. Sayang ka Manny Pacquiao. Hindi ka obra sa politika. Kaya manatili ka na lang. Tingnan nyo ha, bakit ba siyang ko na mukhang tatakbo ulit ito presidente o kaya tatakbo ulit ito senador? Kasi lumalaban pa ngayon eh. Sayang Manny Pacquiao, i-preserve mo na. Kung pera pag-uusapan lang din. Marami ka ng pera, hindi mo na kayang ubusin yan. Marami ng ipon. Baka madisgrasya ka pa dyan. Matanda ka na, may edad ka na. Nakakatakot na pag lumabang ka pa, mga bata pang mga kalaban mo. Di ba? Bilang isang tagahanga mo at nagmamahal sa'yo, abay, tigil-tigilin mo na yung pangarap mo na yan sa ngalan lang ng ano, may pangarap ka pa. Kasi parang gusto yata nito manalo bago magretiro para siguro pag lumaban siya sa politika, kahit paano mayroon siyang ipagmamalaki na world champion, di ba? Maganda nga naman yan. Kaya lang Manny Pacquiao, tinitake mo na yung rest, no? Tinitake mo na ang rest ng kalusugan mo. Hindi ka na bata. Magsi-50 na si Manny Pacquiao, napakadelikado niyan. Ngayon, yung walang malasakit, gusto lang kumita, gusto lang magkapera, ayan, papayuhan si Manny Pacquiao, lumabang ka pa. Pero para sa akin na totoong tagahanga ni Manny Pacquiao, huwag ka nang lumaban Manny Pacquiao, utang na loob. Huwag ka nang lumaban kasi napakadelikado ng boxing. Hindi natin alam kung kakayanin mo pa yan. Mga bata, yung mga kita na yung bagal niya na wala na talaga yung dating siya. Pero gusto mo talaga yan, gusto mong mag-test ng kapahamakan, mag-test ng rest pa yan, di ba? Bahala ka sa buhay mo, Manny Pacquiao. Pero bilang isang tagahanga mo, malasakit ako sa iyo. Tigilan mo na yan kasi napakadelikado niya. Di ba mga kababayan? So puntan nga natin muna itong ipal-ipal na congressman na ito. Philippine Coast Guard. Because the very reason why this spokesman has to move and act is because China has been violating the sovereign rights of the Filipino people and the Republic of the Philippines. Ganda, no? Talagang napakatapang magsalita nitong congressman na ito. Tapang nila pa talaga pagka anti-China narrative. Talagang, alam mo yun, kitang-kita mo talaga sila, pasik laban dito, pasik laban doon. Pero sir, sana, hindi po ako pro-China. Ito nililinaw ko lagi, no? Hindi pa ako pro-China, pro-Philippines po ako. Para po ako sa Pilipino. Alam ko, ayaw ko rin yung ginagawa ng Chinese, no? Kaya lang, nakikita sir na kahit magdadadaldal tayo, magdadadakdak tayo, kung hindi po natin inaalam kung ano talaga yung atin, wala rin pong silbi sir. Di ba? Now, ano ba yung isa sa mainit na usapin ngayon? Sir, yung mga kasamahan mo, mga contractors, bakit hindi kayo napakainit dyan? Bakit tila baga ang nangyayari ngayon, nagiging kasangkapan pa ang ilan sa inyo dito sa Senado, sa Congress, para matakpan, hindi na pag-usapan itong totoong issue sa bayan. Ito yung flood control, flood corruption sa Marcos administration. Napakatapang ninyo na yan. Okay yan. Sangayon ako dyan.
Pero sir, tapangan nyo rin naman ang paghabol dito sa mga korap sa ating gobyerno. Sir naman ang gagaling ninyo lumalabas lang tuloy na for optics lang. Sa Tagalog pa lang optics mga kababayan, pakitang gilas. Para lang masabi na mayroon kayong nagagawang mabuti. O kaya, pasamain nyo yung China para sa inyong gain. Para sa, alam nyo naman, maraming sumasakay ng anti-China narrative, di ba? Marami yan kasi marami pong mga tanga ng mga Pilipino. Sorry to say, pasensya na, no? Marami pong mga tanga ng Pilipino patuloy pong tinatanga nitong mga gagong politiko. Sorry to say, pasintabi po, no, sa matatamaan. Pero ganun pong nangyayari sa ating bansa ngayon. Marami pong mga Pilipino ang inuutok. Kasi nga po, yun lang yung gusto nila eh. Yun nga yung sinasabi ko eh, may mga totoo na nangyayari pero hindi po katotohanan. Totoo nangyayari, napakarami talagang pasikat. Pero ang katotohanan, hanggang pasikat lang. Wala pong galaw. Wala po talagang laman yan. Ito. Ito sinasabi ko sa inyo na walang laman. Ito yun, no? Mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Kaya po dito ako nagsisimula, Mr. President. Mr. President, if I may be allowed, again, I don't see the point. Are we trying to say here that the arbitral ruling was erroneous, and therefore we should stop claiming what was awarded us? I don't see the logic, Mr. President. We were awarded by the arbitral tribunal. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken, and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us because of these problematic, well, at least from the point of view of the good senator, problematic definition of what the West Philippine Sea is? I beg to disagree, Mr. President. Besides, the arbitral ruling did not touch on the issues being raised today by the good senator. And even if it did, assuming it did, hypothetically, we were still awarded, and we were our claim and our rights were recognized, and China's rights were rejected. Are we saying here now, Mr. President, that we have to go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new definition of what constitutes West Philippine Sea, so that they can amend or they can set aside the award? Please, I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Are we getting the impression that the West Philippine Sea was awarded to us by the arbitral tribunal on a silver platter? Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Well, Mr. President, Tayo po ay merong entitlement sa 200... Again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law. Assuming... Tingnan mo, ang haba niya na kanina nagsalita, pinabayaan siya ni Congressman Marcolita, sabaw pa rin ang argumento. Ngayon, nang si Senator Marcolita na ang sumasagot, sumasapaw na naman siya. Kita niyo mga kababayan, kung paano natay dito si Kiko Soto sa Kiko Soto. Sabagay, pwede natin pagsamahin, Kiko Soto na to. 'Di ba? Nung nakaraang Ping Soto, Kiko Ping eh, 'di ba? Ngayon naman Soto Ping pala, Soto Ping. Ito naman Kiko Soto na. Parehas lang man ang argumento nito mga ito eh. Mga kababayan, 'di ba sapaw pa siya, no? Wag ka na rin sumapaw, Bimar, nabubuisit ako sa iyo. Sabi ng ibang mga viewers, di ba talaga ito rin yung ibang mga trolls na ito, maka-comment lang eh. Sarap kurutin ng ul-ul. I'm without conceding that there is no definition, because we believe it has been properly defined, and yeah. Ano ba ni Marcolita yan eh? Siya mo sumasagot, kanina ka pa, ngayon nagpapahanap ka pa ng kakampi. Mayroon pa nakikisabay with matching, ano ba yung tsura mo? Ano ba yun?
Hindi ha. Para kasing para kasing natatai yung dating kaya ganun talaga siya kabayan. Visit na yan. The maritime base, we were not. Ayan mga kababayan. Pansinin nyo, tingnan nyo ha, sorry dito sa dito sa News 5 ha. Pero meron ba kayo napansin dito kabayan? Pansinin nyo ha. Si Marcolita nang magsalita saglit lang nang Pangilinan nang nagsalita, ang haba, di ba? Ang haba. Tapos nang sumagot naman si Marcolita, sumapaw naman itong si Kiko Pangilinan. Tila bagang ang dating, no? Sorry. Napansin lang naman nito. Hindi ko naman alam kung napansin ito ng iba. Pero alam niyo yung impression nito, para bagang hina-highlight talaga nito mga mainstream media itong argumento ni Kiko Pangilinan. At yung argumento ni Senator Marcolita tila bagang palalabasin na kontrabida. Tingnan niyo pa itong isa ha. Ito vlogger naman ito mga kababayan. Itong una niyo napanood kanina. Ayan o. Tingnan niyo ha mga kababayan ha. Panoorin natin ha. We would like to specifically determine the extent of our West Philippine Sea because if we are unable to do that, baka mahirapan po tayong ipagtanggol hanggang saan ang sa atin. Mr. President, hindi na natin kailangang ipagtanggol ang nasa atin. Napagpasahan na ng International Arbitral Tribunal. There is nothing to defend. It has been resolved in our favor. What we have to now defend and uphold is the ruling. Napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. I don't see the logic, Mr. President. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us? Kita nyo mga kababayan, itong Dainyos, no? Highlights nila si Kiko. Di ba? Pagkatapos ni Kiko magsalita at pagkatapos niyang yung kanyang sinasabi na talagang parang ang dating panalong-panalo siya. Mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. I don't see the logic, Mr. President. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us? Kita nyo? Kita nyo mga kababayan, kaya nga sinasabi ko po sa inyo, mahalaga po ang aming papel na mga DDS organic vlogger. Bakit ko po laging paulit-ulit sinasabi sa inyo na mahalagang papel bilang mga DDS organic vlogger? Kasi po, organic, ibig sabihin, sumusuporta po kami sa mga Duterte na ang amin lang pong bit-bit ay ang prinsipyo na pinaniniwalaan namin. Na ano yun? Na naniniwala kami na ang ipinaglalaban ng mga Duterte ay nasa tama. Yan po mga kababayan. Kaya dahil dyan, kahit 5 duling, at ang isa sa prinsipyo namin, kahit 5 duling, kahit Duterte pa yan, wala kaming tinatanggap, walang nagbibigay, at ayaw namin tumanggap. Bakit? Kasi po, hindi namin kailangan yun. Ang kailangan namin, yung tunay na lumalaban. Yung totoo, yung katotohanang pakikipaglaban. Kasi itong mga ito, kaya ko nasabi mga kababayan na totoo at hindi, pakikipaglaban. Tingnan nyo si Tatay Digong, isang beses pa lang naging presidente. Totoo. Totoo, di ba? Katotohanan din. Now, bukod doon sa pagiging isang beses pa lang siya naging presidente, ano pa yung totoo at katotohanan? Ang totoo, maraming nagawang project despite na pandemic pa. Katotohanan? Andyan, makikita mo. So, totoo at katotohanan nangyari kay Tatay Digong. Samantalang dito sa kanila, may totoo na mga nangyayari din. Sila matatagal na nagpaulit-ulit, nagpapalipat-lipat na lang ito mga dilawan di ba?
Grupo ito ng mga dilawan, mga oligarch, dilawan, MPA, sila na lang din yan eh. Pagkatapos, itong Marcos, ganun din eh. Sila na lang namuno sa ating bansa. Nang dumating itong Duterte, nagkaroon tayo ng leader na talagang para sa atin. Hindi ko alam yung panahon na noon, hindi ko na nabutan. Basta dito lang tayo sa Marcos pag-uusap. Ito na yung era natin. Now, kabayan, tingnan nyo. Anong nagbago? Ano ba ang nagawa? Siguro naman, kung hindi ka talaga adik at hindi ka siraulo, alam mo siguro na may nagbago talaga ang Duterte. Hindi, magtutuhanan na lang tayo ba? Mag-aminan na lang tayo. Kung normal ka talaga mag-isip, alam mo talagang may nabago sa mga Duterte. Oo, hindi perfecto. Oo, may mga nangyaring hindi maganda, yung binibintang sa kanya na extrajudicial killing, pero ginawan din ng paraan. Katulad niya si Kian, di ba? Na-convict yung mga taong mga pulis na gumawa sa kay Kian. Oh, so ano ibig sabihin nito? Mayroon pong katotohanan, may totoong nangyari at may katotohanan. Lahat ng ito ay nagawa ni Digong na hindi po nagawa ng mga nakalipas or bago siya. Or pagkatapos niya. Di ba? Katulad dito sa Marcos ngayon. Yun mga kababayan. At ang isa kanina pinapapansin ko sa inyo tungkol dito sa highlights na to nitong mainstream at saka itong social media din mga kababayan na parang hina-highlights nila itong si Kiko, yung argumento ni Kiko yung hinuhuli nila. Obvious na napaka-bias po nila. Bias po sila dyan. At ang isa pa sa napansin ko, sige, manood ka sa mga mainstream media natin. Tumingin ka kabayan. Ditong recently lang ngayon na nangyari dito kay Vice President Sara Duterte, yung pag-announce, pag-affirm ng Supreme Court tungkol sa impeachment ni VP Inday Sara. Di ba ga, kaliwat kanan ang batikos ng mga kung sino-sinong talpulano, especially lalo na itong Pangulo ng Senado na si Soto, na wala pong morality. Pag nakaharap mo nga si Kiko Soto, pwede kong harap-harapan sabihin to, ano ang moral mo? Di ba? Ano ang moral mo na magko-question ng ganyan tungkol sa decision ng Supreme Court? Una, isa kang mambabatas, isa kang senador, Senate President ka pa nga eh. You must know na ang ating batas or ang saligang batas konstitusyon sa Pilipinas, ang final arbiter ay ang Supreme Court. Inhit ko questionin mo. So ano yung moral mo? Kasi bilang isang tagagawa ng batas, you must know. Ikaw ang unang makakaalam. Hindi kami, ordinaryo lang kaming Pilipino eh. Nagigits niyo yung punto ko? Ikaw dapat ang unang makaalam nito. Bakit tila? Ikaw na nga ang unang makaalam nito. Ikaw dapat ang unang puprotekta nito. Bakit tila baga ikaw ang nangunguna ngayon para kontrahin ito? Na which is supposed to be dapat una kang yumuko dito. Dahil ikaw ang gumawa nito eh. Party ka nang gumawa dito. Tama hindi? Now, ano pa? Tingnan nyo ha. Isa pa sa moral mong itatanong sa iyo ng taong bayan. Pag natanggal si VP Inday Sara, Senate President ka, syempre matik ka. Magiging Vice President ka. Mayroon na rin impeachment kay BBM. Hawak mo yung Senado. Kayo yung maghuhukom, kayo yung judge. Pag nakaakyat yun, di tapos na rin si BBM. Presidente ka na. Nasaan doon ang moral ascendancy? Di ba malicious na? May malisya na talaga kung bakit ka naghihimutok ng ganito. I'm not saying katotohanan ito na sinasabi ko. Katotohanan. Pero totoo na nangyayari ito ngayon. At ang isa pang totoo mga kababayan, panoorin nyo yung mga mainstream media, lahat ng bumabatikos sa Supreme Court, andyan sa mga mainstream media. Kaliwat kanan ng interview. Pero doon sa side
na pabor naman sa Supreme Court sa ginawa nilang decision. May napansin ba kayo? Sino-sino mga in-interview? Dali. Pati ikaw, troll. Dali. Mag-ano ka? Comment mo nga. Ang gagaling ninyo magsabing champion kami ng demokrasya. Champion kami ng ano, yung tawag dito, pagkapantay-pantay. Alin ang pagkapantay-pantay doon? Hindi nyo binigyan ng highlights yung kabilang panig. Yung panig lang ng umaatake sa Supreme Court decision, yun lang yung ina-highlights ninyo. Sorry ha, kung mayroon man kayo nakita. Kung hindi ko man nakita, sorry. Tatanggapin ko na kaagad, mali ako. Pero, in my observation, di ba, tingnan niyo sa mga headline. Kaliwat kanan, binabatikos ang Supreme Court, mga abogado kung sino-sino, overreach daw, binago ng Supreme Court. Pero wala kang makikita sa mga mainstream media ngayon na nagtanggol sa Supreme Court. Teka lang, sandali. Saan ba tayo paputungo? Sino ba dapat ang ating pakinggan? Napaka-delikado po nitong precedence na inyong ginagawa. Na ano ito? Yun nga. Dapat, di ba, kasuhan sa mga barangay. Di ba, akyat ng akyat yan, level by level. Hanggang makarating yan sa munisipyo, makarating yan sa lower court, lahat-lahat na papunta. Pinakamataas na, Supreme Court na. At pag nagkaroon na doon ng final, Supreme Court na ang final lagi. Kaya nga tinawag sila final arbiter eh. Bakit nyo ko-question? Tila baga mga kababayan, nagkakatotoo lang talaga. Nagkaroon talaga ng domino effect itong ginawa ni Marcos. Kasalanan talaga ito ni BBM. Bakit? Yung 203 billion estate tax, kumusta na? Marcos Jr. Final and executory na yun. Ayon sa Supreme Court. Bakit hindi mo pa rin binabayaran? Yan ang maliwanag na issue, kabayan. Di ba? Final and executory na ayaw pang bayaran? Ay, grabe. Napahaba ako ng daldal, kabayan, pero ay, nako. Mapapahaba talaga ang buntong hininga mo, kabayan. Di ba? Mapapahaba ang buntong hininga mo. Usapan kung kaugnay sa direksyon na tinatahak ngayon ng Senado, kamusta ba ang liderato, masaya pa ba sila o hindi? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. It's rumors until it's there, di ba? There's always discussion. There are people with happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Hindi pa daw present hanggang ngayon yung 13. Pero malapit-lapit na yan, kabayan. Marami na po, alam ko, marami nang naiinip sa inyo dito kay School Bocol. Kasi napakawalang kwenta po talagang pamumuno sa Senado. Una nga po dito mga kababayan ay sa pamumuno ni Soto at nitong si Lacson, tila baga ngayon nililihis po nila ang isyo. Nakakalimutan na po ng taong bayan, no? Nagtatagumpay na po sila para mawala na po ang focus natin dito po sa flood control, flood corruption. At maliwanag po sa sikat ng araw, ito pong anti-China narrative mga kababayan ay kanila na po ngayon pinagtutuunan ng pansin. Dito na po sila ngayon nakafocus kasi alam po nila marami pong mga tanga na mga Pilipino na pag binanggit mo yung China, talaga naman akala mo kung sinong hindi gumagamit ng China cellphone, China na plato, lahat po. Sorry ha, pero marami po talagang mga Pilipino ang nagiging tanga. Totoo at katotohanan yan. Pumunta ka sa lahat halos ng mga mall natin sa Pilipinas. Lahat halos ng mga negosyante Chinese. Anak ng pating. Henry C. Is-im. Sino pa ba? Ha? Punta ka dun sa Robinson, Gokongwei, Chinese.
ang sarap talaga ang sarap nyo talagang pag-aanuhin mga Pilipino. Ginagawa kayo. Hindi nyo ba talaga nare-realize ito? Ginagawa lang tayong tanga. Sorry for the words, pero magising-gising na tayo. Alam nyo kung bakit? Ito yung panganib na nangyayari sa atin. Dahil nga sa pagiging tanga natin, patuloy tayong sinasamantala. Patuloy tayong ginagahasa ng mga tarantadong politiko. Hindi po ako galit. Ini-emphasize ko lang po ang aking sinasabi. Dahil, ay nako, totoong totoo, katotohanan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Punta kahit saan punta ka ng Divisoria, saan mo lang, sa probinsya mo lang, tingnan mo sino dyan ang mga mayayaman. Di ba Chinese? O punta ka ng Samar. O di ba? Yung sumayaw-sayaw doon na nag ng pera. Although alam ko naman yun, tradition kasi yun sa Samar, no? So pag sumayaw ng kuratsa, kuradang, or aminudo, ang tawag doon, no? Talagang magpapaulan ng pera yan. Di ba? Ay ganun ginawa ni Gobernador Tan. Sige nga, pumunta. Ayan si Chowa, isa rin yan. Chowa din. Yung kalaban ni Bibi Sara, di ba? Diyan sa Congress, napakaraming dyan, Chinese. Anak ng titing naman, Si Rich, hindi yung Chinese Senado. American yun, American. Rich nga Hindi na kita ma-rich. Rich! Bindalo mo na talaga lahat. Sige, tuloy. Mr. President, is the gentleman aware that there is a post from the National Security Council of the Philippines saying that our West Philippine Sea is approximately 381,000 square kilometers? 300,000 square kilometers, Mr. President. Are they referring to our exclusive economic zone or our territorial sea, or maybe be clarified? Our exclusive economic zone with respect to the West Philippine Sea, Mr. President. Tingnan nyo mga kababayan, no? Tingnan nyo abogado itong si Kiko. Senador itong si Kiko. Sila ngayon yung nagbubukas tungkol dito sa anti-China narrative, pero hindi siya prepared nang tinatanong sa kanya ni Congressman Marcolita. O di ba natatai sila dito sa debate? Tama ba mga kababayan? Kasi alam mo, kung talagang hindi ito optics lang, hindi lang ito para sabihin na may nagagawa kami, mayroon kami pinagtatanggol namin ng Philippine Sea, West Philippine Sea, kaya dapat kami ang pakinggan, kami dapat ang Kung hindi ganun, prepare ka. Simple, basic lang itong tinatanong ni Senator Marcolita Hindi pa niya alam hindi niya nasagot mga kababayan Palingon-lingon pa siya. Mr. President, I'd like to clarify. I'd like to be clarified rather, because the data that was provided us by the advisors to the Philippine delegation to the to the Hague, the International Arbitral Tribunal, provided the amount of approximately about 500,000 square kilometers. So we will have to clarify that. We would like to be clarified, Mr. President, as to the data. But having said that, assuming it's 345,000 square kilometers, that is still double, pretty much, or almost more than, or close to double, our land mass. In other words, it is a huge amount of exclusive economic zone being claimed by China. That we have sovereign rights over our territorial sea, as well as we have exclusive rights over our exclusive economic zone, which includes, as the gentleman has mentioned, at least from his data, 360,000 plus square kilometers. Mas malaki pa sa ating lupain. Kaya hindi maaari nating hayaan na lamang na aangkinin at ng ibang bansa, lalo na ang China.
Mr. President, I'm making this clarification because I would like to believe that the resolution is particularly related to our claim in the South China Sea, part of which is now being called the West Philippine Sea. According to the National Security Council, our exclusive economic zone in relation to that is only 381,000 square kilometers. And that is the principal interest in relation to the sponsorship speech in connection with the resolution under consideration, Mr. President. Boom, mga kababayan. Kita nyo ha? Kita nyo? Sabaw yung argumento, ang sagot ni Lusaw ang sagot nito na sinasabi niya akala mo napakagaling-galing sinasabi niya having said that, gayon pa man, di ba? Malaki pa rin itong inaagaw ng China sa atin. Yun naman pala, hindi naman pala yung totoo. Kasi nga 500 din na binabanggit yan. Sinasabi naman ng Senator Marcolita, nasa 300 lang. To the to the Hague, the International Arbitral Tribunal, provided the amount of approximately about 500,000 square kilometers. So we will have 500,000 square kilometers ha. Tandaan nyo yan. to clarify that, we would like to be clarified, Mr. President, as to the Clarify pa niya ha, mga kababayan ha. Pinagdiinan pa niya. Clarify daw niya yan. 545,000 square kilometers. data. But having said that, assuming it's 345,000 square kilometers, that is still double, pretty much, or almost more than, or close to double, our land mass. In other words, it is a huge amount of exclusive economic zone being claimed by China. That we have sovereign rights over our territorial sea, as well as we have exclusive rights over our exclusive economic zone, which includes, as the gentleman has mentioned, at least from his data, 360,000 plus square kilometers. Mas malaki pa sa ating lupain. Kaya hindi maaari nating hayaan na lamang na aangkinin at ng ibang bansa, lalo na ang China. Mr. President, I'm making this clarification because I would like to believe that the resolution is particularly related to our claim in the South China Sea, part of which is now being called the West Philippine Sea. According to the National Security Council, our exclusive economic zone in relation to that is only 381,000 square kilometers. According to National Security Council. According po yan, hindi po according kay Kiko Matching. Sabog! Sabog ang sabaw ni natapon ang sabaw ni Kiko Matching. And that is the principal interest in relation to the sponsorship speech in connection with the resolution under consideration, Mr. President. I would like to correct that because the 500,000 does not exist, Mr. President. Ay, ang sakit noon, Mr. President. Yung 500,000 hindi pala nag-i-exist. Nako. Because, as I will discuss later, in Magaliano versus Ermita, this is a jurisprudence that was penned in relation to the conflicting maritime area in Republic Act 3046 and Republic Act 9522. Our Supreme Court had the opportunity, Mr. President, of adjudicating that our total exclusive economic zone, not only in the West Philippine Sea but in the other rest of the world, is only 382,669. Ay, mga kababayan, yan lang pala ang hawak natin na exclusive economic zone. Hay nako, Soto. Mga kababayan, mahaba kasi itong video na ito, no? Hindi na natin ito paanuhin. Isa-summarize na lang natin. Ito, makikita po dito na nang na-cross-examine po itong manifestation ni Kiko, no? Ay naging nalusaw po ang kanyang manifestation. Kamukha niya, nakita po ni Senator Marcolita. According po yan sa NSA, at mayroon po siyang pinagbabasihan at binabasa po niya. Samantalang itong si Kiko, according lang yun sa kanyang mga pa-optics, mga kababayan. Bakit po dito sila
ano dito, nagsusumiksik sa anti-China narrative, sa optics na yan, pagpalaki. Alam naman po nila ito, alam po ito ng mga ibang mga matatalino mga Pilipino, no? Alam po nila ito. At alam din nila na binenta na po ito ni Trillanes, di ba? Alam nila yan. Kahit mangangaw-ngaw pa po tayo dito, lumuha pa kayo ng dugo dyan, alam natin yan. May napanood nga ako isang vlogger na mahusay na vlogger ito pero about mga history, about mga ibang bansa, dito rin sa Pilipinas. Kaya lang, sumausaw ito tungkol dito sa anti-China narrative. Ayun, kakaunti ang viewers. Sabi ko nga, pag nagdagdag ka pa uli ng vlog mo na ang dating mo anti-Duterte, mauubusan ka ng viewers dahil sa tingin ko maraming Duterte supporters ang nanonood sa'yo. Hindi niya nire-replyan yung comment ko eh. Huwag ko na lang banggitin kung anong vlogger yun. Hayaan na lang natin. Kasi nakikisaw-saw po, alam no, mapanganib talaga pagka akisaw-saw ka sa mga bagay-bagay na hindi mo alam. Dito sa politika, no, hindi ako basta agad pumasok dito nang hindi ko naiintindihan. Although wala naman tayong mataas na pinag-aralan, pero hindi po ako papasok dito nang wala po akong kaalam-alam, di ba? At saka bago ako mag-topic dito, sinisigurado ko alam ko saan papunta ang aking topic dito. Bagamat yung iba hindi agad-agad nakakaunawa, pero salamat po dun sa mga nakakaunawa sa aking mga tinatalakay. Ito po kasi ang ano nila dito mga kababayan. Kung bakit ganito po sila nilalagay. Ganito po yan, no? Ang gusto kasi nila, paingayin lang itong anti-China narrative, mga kababayan. Kasi nga, ang habol lang naman talaga nila dito ay para lang mga kababayan ay yung tawag nito, yung para lang na makaano lang sila dito, yung maka-gain lang sila ng kasikatan, pasikat. Yun lang yun. Oo, tapos pasamain lang nila yung mga Duterte. Ganun lang yun. Yun lang talaga yung isang shortcut na paliwanag dyan mga kababayan. Ganyan lang po yan sila. Katulad po ng ganitong mga ginagawa nila, no? Yung katulad kay Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Ganyan po 'yan. Ganyan po yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon, no? Na talagang pa-optics lang lahat, pakitang gilas ba? Para sabihin na talagang mayroon silang ginagawa, magagaling sila. Ganun lang po 'yun mga kababayan. Kaya wag na po kayo magtaka, lalo na ngayon paparating na yung eleksyon. Totoo lahat ito na nangyayari, pero ang buod ng katotohanan pakitang tao lang nila ito. Yan po yun, kabayan. Di ba? So, tingnan nyo ito. Ito mahusay, ito yung mahusay talaga na senador. Ito yung magandang senador na ganito. Panoorin natin saglit si Senator Alan Peter. Is made in the image and nature of God. Ibig sabihin, is made in the image and nature of God. Ibig sabihin ko, anong DNA ng Panginoon? Yun din ang DNA natin. Therefore, continuous learning, improvement of oneself is one of the most important aspects of being human, being God's children. The Bible is a book of power and principle. Ang principle, kung anong ating itatanim, yun ang ating aanihin. So hindi natin pwedeng sabihin, kukunti ang ating itatanim sa edukasyon, tapos malaki aanihin natin. Yan mga kabayan. Ang ganda nitong sinasite ni Senator Alan Peter Cayetano. Bagamat abogado siya, alam niya yung mga pasikot-sikot ng batas. Mas plus factor pa sa kanya itong alam niya yung salita ng Diyos o ng Biblia. Ang tao kasi, tayong tao, ginawa tayo sa image ng Diyos, imahe ng Diyos. Kawangis tayo, no? Ano ba ang wangis ng Diyos? Ang wangis ng Diyos ay mabuti, perfect, maayos. Di ba? Ngayon,
Kung kawangis ka ng Diyos, ano ka dapat? Mabuti o hindi? Anong ginagawa mo? Masama. Hindi ka kawangis ng Diyos. Kanino ka kawangis? At dapat, tayo, patuloy tayo, progressive tayo. Ang prinsipyo natin, patuloy tayo nag-aaral, patuloy tayo maging para maging perfect, maging maayos. Ay yung iba, mga kababayan, hindi na nga nagpapatuloy, hindi na nga sila nagpapatuloy para maging mapabuti. Nagpapatuloy pa sila para lalo silang mapasama. Katulad nitong ginagawa nitong iba nating mga politiko. Anong prueba natin? Tingnan nyo. Mula nung ako'y nagkaroon na ng malay, na natin si Marcos, bago bata ako noon nang mapatalsik si Marcos Sr. Wala na akong narinig sa mga politiko pagdating ng eleksyon. Magaling siya, magaling si ganito, magaling si ganun. Puro magagandang image ang pinapakita nila sa taong bayan. Matatalino, graduate, mayayaman, maraming tutulong, di ba kung ano-ano. Pero, look, saan tayo ngayon? Nasaan ang Pilipinas sa buong mundo? Third world country. Kurap na bansa. Nasa listahan tayo ng mga kurap na mga bansa. At ang bansa natin, katakot-takot na mga depikto, katakot-takot na mga ghost projects ang nangyayari. Yan tanong, matatalino pala kayo. Anak pala kayo ng presidente. Magagaling pala kayo. Bakit ganito ang ating bansa? Unless liban lang doon kay Tatay Digong. Kasi sinabi ni Tatay Digong, hindi ako matalino, 75 lang ang grado ko, pero naging presidente. At hindi lang siya basta naging presidente. Siya lang yung naging presidente na despite ang pandemic, tuloy-tuloy ang mga build na nangyari sa ating bansa. Oo, may utang, pero anong nangyari? Naligtas naman tayo sa totoong salot at kapahamakan na nangyari ng COVID-19. You can just imagine kung ang presidente natin that time na may pandemic itong si Marcos Jr. Sa tingin niyo kaya, buhay ka pa? Iyan kabayan ang inyong pagmuni-munihin. Kung talaga hindi ka gumagamit ng illegal na droga, matinong pag-iisip mo, siguro maiisip mo itong sinasabi ko. Okay kabayan, tungo na tayo dito sa mga comment section. Inyo na pong mga comment ang ating pagtutuunan ng pansin. Nagbabasa tayo ng ilang mga comments. Ito po. Good day, VMR. Sabi dito, Ninit Perez. Good day, sir. Stay safe. God bless. Sabi niya. Hi nako. Pinatatawa mo ako, idol. Watching from Lebanon. Gabi pala ng lagim. Hindi ko mabasa yung pangalan mo. W-Fix lang yun. W-Fix ik. Mga brother na lang. Una ng idol. Like Dan from Davao. Lorita Naong. Good day, watching from Tondo, Manila, Maridil Lim. Uy, shoutout sa inyo sa mga taga-Tondo, Maridil Lim. Naka-like na po ako at naka-share na din ako, Sir VMR. Aurora Santos. Uy, thank you. Sa mga nagla-like at nag-share, importante po mag-share po tayo lahat, mga kababayan. Tama po, sabi ni Lisa. Didiis lang kami, Sara Duterte lang pag-asa natin. Sabi ni Edmundo Agulto. Ayan. God is good, hindi kayo magwagi, sabi ni Valerie Gagarin. Ayan. Kakatawa ka naman, VMR, sabi ni Kitty De La Cruz. Ayan. Shoutout sa iyo, Ma'am Kitty. Susan Rional, team reply, Sir VMR. Okay, thank you. Ano pa itong mahabang comment? Watching you from Florence, Italy, no? Kahit ano naman ang lumalabas na balita tungkol sa gobyernong ito ay puro negative, sabi ni Erlinda Montimayora. Hindi ko na masyado mabasa ng mahaba. Harira Hajdula. Good afternoon, VMR. Lagi gising ko kagigising ko pa lang dito sa amin 6:24 ng umaga. At shoutout sa Philippine.
watching from London. Oy, shoutout sa inyo dyan mga taga London, si Ma'am Hariraj Jula. Yan. Natutuwa po ako sa inyo, nakakawala ng pagod, sabi ni Hermisa Tumbaga. Thank you Ma'am Hermisa Tumbaga. Tuloy lang tayo. Dapat na mapalitan na yang ating Pangulo, sabi ni Generoso Fabullar. Hello Ate Chari lang, ating member. Pahiya tuloy si Tuta Suto, sabi ni Gina Bungalon. Yan. EI yan BMR, sabi ni Modisto Mimbre. Parang ginaya lang voice ni Bangag, sabi ni EA. Ayan. Sound. Mayroon sound ako, kaso nga lang medyo mahina. Kahit ano pa paninira, loyalist PBBM kami. Tingnan nyo ha, mga kababayan, magaling kayo sa siraan. Good is good. Babalik sa inyo ginagawa nyong paninira, sabi ni Valerie Gagarin. Ha? Kahit ano panira nyo, loyalist PBBM, kami magaling kayo sa ano yan, mga loyalista yung sinasabihan niya pala, akala ko tayo. Tawa ako ng tawa sa iyo, idol, sabi ni Christy Marquez. BMR na lang, brother na lang, wag ng idol. Wala po kaming napanood. Hindi ko talaga pinanood ng buo yun kasi alam nyo na, gugurgurin tayo, kakasuhan tayo niyan pagka pinanood natin ang buo. Sana maintindihan nyo, ha? Mr. BMR, di ba kita mukha nakabaong na dapat ang harsh mo naman. Palitan na hanggang sa bunganga lang kayo. All nationwide waiting, Sarah for President, sabi ni Cherry Bird. Sila yan ang nag-convene, sabi nito sa kabataan ng PE. Ano yan, niluloko tayo, parang EI talaga, sabi ni Victoria Donato. Huwag na puro kayo sat-sat, sabi dito, daldal. No? Tama, di totoo. Yan, sabi dito. Doon sa video, no? Kaya hindi ko po pinalabas yun kasi mahirap na, baka madali tayo, no? Hindi ko pa sinasabing totoo or hindi totoo, basta hindi ko na muna pinanood ng basta-basta. Kasi alam nyo na, mainit sa atin ito pong Bangag admin na ito. Kontak niya si Lisa. Ayan, sabi niya. No? Tama po kayo, Sir BMR, Provinciano Bansa. Okay mga kababayan, maraming salamat po muli. Kung gusto niyo po magpa-shoutout, ay comment nyo lang po dyan sa baba. Shoutout BMR. Maraming salamat, Pilipinas sa service. Bye-bye!